Pero yun talaga yung ano. Hello Biharas and Beshies! Eto na nga pala ang aming day 2 sa Baguio. Maaga nga pala kami laging gumigising ni Bessie Wap dahil para magluto nga ng aming umagahan. Nangag na nga pala niya yung kanin kagabi dahil sayang naman kasi kung hindi naman makakain. At saka masarap din talaga ang sinangag tuwing umaga at eto nga ang longganisa at syempre jot dogs para sa mga babies, spam. Syempre aanhin ang yaman ni Madam Cristina kung hindi bibili ng spam. Nagsaing na nga rin pala siya ng kanin dahil yung iba ay ayaw ng sinangag. Pagkatapos nga nito ay nagkanya-kanya na nga rin kami ng kain dahil yung iba nga ay tulog pa. Syempre para hindi naman sabay-sabay na gumayak. At amaze na amaze pa rin talaga ako dito sa dining table at chairs nila. Napakaganda naman kasi talaga at syempre nga damang-dama mo na ang Pasko dito. Eto nga din pala ang gawain namin tuwing umaga, nanonood na nga rin pala kami ng TV. Parang ang dinayo nga lang namin dito ay mag-chill lang sa loob ng bahay at hindi mamasyal. Naligo na nga muna pala kami ni Bebo bago nga kami kumain. Kung mapapansin nyo nga yung mga frames dito ay mga Australia kadalasan ang nakalagay dahil nga Australian ang may-ari neto. Kung nagustuhan nyo nga rin pala ang transient house na to ay i-message nyo lang ang Australasia Homes or Australasia Accommodation. At para din naman sa mga nagtatanong kung magkano nga ba dito ay 1,000 per pax po per day. At kung hindi nga po ako nagkakamali pag sa mga bata 12 years old pababa ay 500. Hindi ko rin sure kung anong edad nga ng bata yung free dito. Mas okay kung magme-message nga kayo sa Australasia Accommodations para maliwanagan kayong lahat. Wala naman talaga kaming masabi dito sa bahay na to dahil sobrang ganda. Gumayak na nga rin kaming lahat dahil maaga nga kaming aalis. Para naman masulit namin yung mga pasyalan at marami kaming mapuntahan. Nakakatawa nga dahil nung nakaraan kasi ay walang nagtitindang taho dun lang sa mga pasyalan kagaya ng Burnham Park. Ngayon ay talagang nandito na nga sa tapat ng bahay mo at kagaya nga dito sa ating probinsya ay sumisigaw ng taho. Dito nga sa Baguio ay 3 flavors ang taho nila. Merong strawberry, ube at classic. Talaga namang yung strawberry nila ay may bits ng strawberry. Kaya naman talagang sulit na sulit ang ibabayad mo. Kapag nga malaki yung binili mo ay 50 pesos ang isa at eto nga enjoy na nga ni Boss A ang strawberry taho. After nga namin gumayak at kumain ng taho ay dadiretso naman na kami sa aming unang destination ngayong araw. At syempre walang iba kung di dito sa Burnham Park. Kung pupunta ka nga ng Baguio ay eto ang hindi mo dapat palampasin, ang Burnham Park. Noong mga araw na nagpunta nga kami dito ay medyo maganda ang panahon. Nung nakaraan kasing punta namin ay medyo maulan. At syempre, kung pupunta nga kayo sa mga pasyalan ay mas okay kung naka-rubber shoes kayo. Dahil medyo mahaba-habang lakaran nga ang gagawin nyo. Syempre, sweet-sweetan nga ulit kami ni Bebo sa camera at syempre mamaya naman ay mag-aaway kami. At syempre, eto nga ang isa sa pinupuntahan dito sa Burnham Park. Kung saan ay magre-rent kayo ng mga bikes. Sobrang nakaka-enjoy nga ito kahit matanda ka na ay feel na feel mo pa rin ang pagiging bata. But iba nga pala ang prices netong bike depende sa kukuhanin mo at kung ilan kayo. Meron nga dito ay pang-isahan lang, pang-dalawahan at meron ding mga pang-bata. At syempre, bago nga kami sumakay sa bike ay nanigurado muna kami ni Bebu. Bumili nga muna kami ng aming kakainin. Dahil ayaw naman naming magutom habang nagbabike. Ito nga kami bumili ng bibingka at syempre ng TJ Jot Dog. Alam mong hindi pinapakain. Pagtapos nga namin kumain ni Bebo ay nagrent na nga rin kami at napag-isipan namin na tigisa kami para naman ma-enjoy namin ang pagdadrive. Kitang-kita mo lang talaga na masayang-masaya siya sa ginagawa niya. Yung ganyan nga ay 50 pesos per 30 minutes. At syempre ako rin naman ay enjoy. Nakakatuwa kasi sobrang daming nagbabike dito. Minsan nga ay magkakabungguan pa kayo. At syempre eto nga sila Madam Regine at Boss A. Enjoy na enjoy. Syempre, muntik pa nga magkabungguan. At syempre, nandito naman sa harap sila Madam Cristina at si Kuya Billy. Grabe, sobrang kitang-kita nga sa kanila na nag-enjoy talaga sila. Kaka-enjoy naman talaga dito mag-bike sa Burnham Park. Kaya nga kung pupunta kayo ng Baguio ay dapat huwag niyong palalampasin ang pagbabike. Ang tawa nga rin ang mga babies sa harapan. Nakakatawa lang isipin kasi ngayon ay nakakalibot na kami sa mga ganitong lugar. Yung dati ay nakikita lang namin sa mga FB post, ngayon ay pag nagkaayaan ay G na G agad. Syempre, thank you
Lord dahil sa mga blessings na binibigay mo sa aming pamilya. Etong si Bebo ay talagang enjoy na enjoy at nambabangga pa nga. Dahil nga medyo mainit ay nagpalit nga pala kami ng sasakyan. Eto nga ang kinuha namin, yung isa lang yung nagda-drive. Tapos meron din siyang umbrella, hindi na nga kami pinagbayad ng additional fee dahil nga saglit lang naman naming dinrive yung maliliit. Okay lang daw dahil 30 minutes naman ang time para dun sa binayaran namin. After nga ng biking ay syempre hindi mo dapat palampasin eto, ang boating. Inis na inis nga sa akin si Bebo dahil bakit nga daw ito ang kinuha ko, de pedal. Galing nga daw kami sa bike at napagod na nga kami magpedal, bakit daw ito pa ang kinuha ko? Hindi nga rin kami maganda usad-usad. Maganda pa nga kapag paatras ay umuusad kami, pero kapag sulong naman ay hindi kami umuusad-usad. Kaya nga talagang nagkaroon pa nga ng pagkakainitan ng ulo. Ito nga pala ay 250 ang bayad sa boat. Tapos, ikaw ang mamimili kung gusto mo ng dipedal or sagwan. Safe nga rin dito dahil meron kayong life vest at free lang ito. Ang ganito ang kinuha namin ay good for 2 packs lang. Pero meron naman sila na 250 din ng isang boat, pero maramihan. Usually, ayun nga yung may mga sagwan. Sa may sagwan naman ay pwede naman kayong mag-rent ng taga-sagwan, 50 pesos ang isa. Pagtapos nga namin dito sa Burnham Park ay nagutom na nga kami, kaya naman dumiretso na nga kami ng Grumpy Joe. Etong Grumpy Joe nga rin pala ang sikat na kainan dito sa Baguio City. Kaya naman dito na nga namin naisipan na kumain at eto nga nagsasalita na nga ang aking sapatos. Sobrang tagal nga na hindi na naisuot ay ganyan na nga ang nangyari. Ang pati siya nga ay gutom na rin. At eto nga pala ang in-order namin, ang buffalo wings nila. Grabe, sobrang laki pala ng servings dito. Di namin ina-expect na ganito kalaki dahil sa lugar nga namin ay maliliit lang ang wings at saktong size lang. Pero dito, grabe, isang chicken pa lang ay busog na busog ka na at eto nga ang kanilang pesto pasta. Sobrang sarap din neto at medyo maanghang nga pala siya. At syempre, eto nga ang kanilang chicken teriyaki. Grabe nga. Di na nga kami nagkanda ubos-ubos dahil sa dami nga ng serving nila. At eto pa nga, umorder pa nga si Bebo ng pork ribs. Wala naman akong masabi sa mga pagkain nila dahil sobrang sasarap talaga. After nga naming magbusog ay nag-bill out na nga rin kami. Grabe nga itong si ate, sumesenyas pa lang ako ay nandito na siya agad. Dalawa nga pala ang Grumpy Joe dito, yung isa nasa town at eto namang isa ay malapit sa Camp John Hay. Nung bandang hapon nga ay dumiretso kami ng SM Baguio. Dito nga muna kami magpapalipas ng oras dahil 9 PM pa nga ang bukas ng night market. Medyo napaaga nga kami ng punta kaya naman eto na ang pagkakataon ko para maglaro ng fishing dito sa Quantum. Di ko na nga na-video sa sobrang tuwa ko at nanalo nga rin pala ako. Kaya nga tuwang-tuwa ako at may naiuwi akong token galing Baguio dito sa Bulacan. Bago nga mag-9 ay pumunta na kami dito sa night market dahil sobrang dami nga ng tao. Pagdating nga namin dito ay hindi pa nga open dahil saktong 9 PM nga pala sila nagbubukas at nagbebenta. Syempre, eto na nga ang bumungad sa mga babies, ang mga nagtitinda ng laruan. Syempre, enjoy na enjoy nga ang kanilang tito Bebo. Akala ko nga talaga ay mapapabili din ako ng laruan na to dahil nakaka-enjoy. Nakakalibang nga rin habang nagiintay nga kami na magbukas ang mga stores at magbenta na sila. Pag nandito ko nga sa Burnham ay tanaw mo na rin ang SM City. Syempre, inip na nga rin etong si Bessie Wap. Mga bandang 8:50 nga ay talagang nagpila na ang mga iba sa stalls. Dito nga ay nakapila na si Bebo dahil malapit na ngang mag-9. Ito na nga lang ang naisipan naming dinner kasi ang haba ng pila at sure nga kami na masarap ito dahil kung hindi naman to masarap ay hindi to pipilahan. Dito nga pala yan sa Ella Ross Paresan. Na-excite na nga ako kung kalasa din ba to ng mga pares dito sa San Miguel. Ang in-order nga pala namin ay Mami Pares with rice and egg. Mukhang masarap naman nga talaga siya at mukhang napakalinis nga din nila. Kapag kasi bumibili kami ng mga pagkain ay ino-observe ko din kung paano nila ito gawin. Siyempre ayaw naman natin kumain ng maruming pagkain. Ito na nga pala ang pares na aming binili. Grabe, yung sabaw pa nga lang niya ay talagang ulam na at napakalambot nga rin pala ng baka. Pag nga bumalik kami dito sa Baguio at pumunta kami ng night market ay eto yung pupuntahan ko at babalikan at syempre napakasarap nga rin pala netong gulaman na to. Yan nga pala yung tinatawag nilang agar-agar. Nakakamiss nga kasi nung elementary ako may titinda ng gulaman na may condense at kalasa nga siya nun. Dito nga sa night market ay expect nyo na walang mauupuan. Kaya nga sa gilid-gilid na nga lang kami naupo. After nga namin kumain at tumingin-tingin ng mga paninda doon ay umuwi na rin kami agad dahil nga gabi na. Syempre nagbabalak nga rin kami na
uminom dahil nga masarap uminom kapag malamig lalo na dito sa Baguio. Etong ang video na to ay patapos na nga pala kaming uminom at nakita niya naman etong si Bessie. Wow, mukhang nalasing nga siya at antok na antok na. Oo nga pala. Tapos bubuhatin ka namin yung bars sa kamay saka sa paa. Ang ina naman. Baka naman i-unfollow na ako ng mga followers. Duduyan pa namin. Eto nga kasi yung kasarapan. Hindi naman talaga masarap yung uminom lalo na yung iniinom. Pero ang masarap talaga ay yung kwentuhan at chismisan. Yun kasi talaga yung palagi mong maaalala yung memories. Siyempre ay nilasing ko na nga siya at paulit-ulit ko na ngang tinagayan dahil nga naantok na nga raw siya. Ang sarap ng ganito yung meron kayong bonding. Yun na lang muna dahil mukhang napahaba na nga ito, Biyaheros and Beshies. Abangan nyo nga pala ang aming day 3 at day 4 dahil nga nag-extend pa nga kami ng isang araw. Dahil nabitin nga kami sa 3 days and 2 nights. Yun lang, Biyaheros and Beshies, mag-iingat po kayong lahat sa inyong mga biyahe. Maraming salamat po sa palaging pagsuporta sa Team Pinagpala at syempre sa inyong lady driver. Kahit madalang lang po ako makapag-post ay andyan pa rin po kayo. God bless!